Hindi. Kanyan, be. Kape. Okay. Ay, no. Hi, Sis MJ. How's your experience yesterday with Brother Yon? Ha? Okay naman. Super fun. Spirit-filled. We can feel God's Hallelujah. presence. Yes, as in. Grabe. Lalo na kagabi. No? Kagabi. Amen. Tanungin naman natin si Brother Alfred. Hi, Brother Alfred. Kumusta ka kahapon? Kumusta experience mo kay Brother Yon? Yeah, maganda. Maganda. Maraming natutunan. Yan, dami nating learnings. Mas malalim na pangunawa sa salita ng Diyos. Mas malinaw na mission. Diba? Doon sa disipulo, ibinahagi niya sa atin. Ay bahagi niya yung foundation na mahalaga sa bawat isa sa atin. Amen. Para tayo makapagpatuloy na matatag. Patuloy na lumago. Yan, right. Yan. Kumusta naman tulog mo? Putol-putol pero nakapahinga ako ng maayos. At least, di ba? At least, parang kahit putol-putol, parang nakatulog na rin ako ng kompletong oras. Thank you, Lord. It's because of our Lord. Praise God. Praise God. Yan. Punta naman tayo kay Brother Joms. Yan. Ito yung mga sister ko. Brother Joms, Sis Rose, si Cindy, say hi. Hi, Joy. Ito si Joy. Tapos na ako. Tapos ka na ba? Hindi pa. Ang dami mo Wala, hindi pa. experience. Tapos na. Ang ganda ng testimony mo. How's your experience yesterday? Yun. Peace. I feel the love of family. Yun. Dito ko naramdaman yun. Na hindi ako nag-iisa. Hi. Kasama ko si Lord. Kasama ko kayo. Mga brothers and sisters. Thank you, Jesus. Yes, thank you, Jesus. Praise God. How about you, sisters? Dami! Ang ganda. Kanina! Sobrang dami, no? Nag-video din. Oo, kanina. Oh! Kumusta? Kumusta experience nyo kahapon? Ayan, Ikaw mo. super powerful and talagang yung presence of the Lord, alam mo nandito, yung kumbaga, napaka-surreal pero hallelujah sa Panginoon talaga. Yes, praise God. Eh, pinag-pray kayo, di ba? Ay, si Cindy. Yeah. Kumusta, sis? Kamusta kahapon? Yeah, it was awesome yung ginawa ni Lord sa lahat. Parang, Grabe. di ba, ginather to be with the brothers and sisters, to be with godly people. Talagang nakaka-humble, di ba? Amen. Na you, parang kasama mo yung mga same faith, same spirit, same goal. To be Christ-like, mind and Christ-like life and character. So, sa teaching kahapon, madami akong napulot, na-remind, na shinare ni Kuya yun, and nakaka-encourage, and madaming napulot, and ang pinaka-importante is i-apply siya sa buhay after this connection day. And madaming na-heal kahapon and set free Praise God. from any unclean spirit. So, it was complete freedom talaga. And all of us got encouraged. Praise God, We're so hallelujah. blessed. For having He is so good talaga. Always. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you sa inyong time. Ikaw naman natin dyan. Uy, ikaw naman. Ha? Hello! Si Kuya mo. Oh, okay. Si Kuya Mario. Bakit ako? Hello, Brother Mario. Konting interview lang po regarding your experience yesterday. Sa
Sa Connection Day. Sa Connection Day natin with Brother Yon. How's your experience? Yun, super blessed. Kasi yung mga hindi ko inaasahan na mangyayari is nangyari. And yun, learnings na Amazing. sa walk of faith natin is yun, continuously yung spiritual battle. Talagang matetest yung spirit natin. But yun, natutunan ko na yung, hindi ko lang siya basta narinig, pero nalaman ko yung katotohanan na sinabi ng salita ng Diyos na faithful talaga ang Panginoon. Which is, yun, napatunayan, hindi ko siya masasabing dahil narinig ko lang, pero napatunayan ng Panginoon sa akin na faithful talaga siya in all of times actually. Yun, so, got delivered, so Hallelujah. Praise so God. blessed, and Yes. yun, na-refresh, na-renew, and hopefully these coming days and weeks and months and years, makikita nyo ulit yung Mario na nag-uumapoy sa Lord. That's hallelujah. Amazing. Thank you, Lord. Yeah. Let's go. Hi, Sis Kay. Ikaw naman. Sa Kumusta akin, ikaw? parang yung mga teachings is nagko-confirm lang siya sa mga ginagawa ko. I mean, parang sinasabi lang na nasa tamang path ka, magpatuloy ka sa pag-lay ng foundation. At ganito yung mag-build ng foundation. So, parang yun yung kailangan ko, yung mag-build. Parang, kasi di ba marami na kami kailangan ma-build yung foundation na yun. I mean, no, yung walls, tama ba ako? Tamang term. Basta nalay na yung foundation, yung Build up yung on the foundation. building. Building up the foundation din. Yun. Dalawa. Tapos yung ano din, yung character. Parang nagko-confirm din si Lord na sa mga trials, sa mga napapagdaanan ko, nakikita ko na si Lord talaga yung kumikilos na may positive purpose talaga siya sa character. Yung patience, yun. Mas na-renew din na ikaw yung mag-i-stretch nun, tutulungan ka ni Lord, pero ikaw pa rin yung si Lord and ikaw, kailangan nyo mag-work together sa character. That's so true. Yun lang. Amen. Praise God. Amazing. Ayan. Okay, Brother Nino. Kumusta ka? Pwede kong makuha yung experience mo? Ako po, sa unang araw, expect ko talaga, wala akong maintindihan kasi English. Pero nung unang araw, yun. Nung unang araw, tapos yung nag-start ng yung preacher po, ayun. Medyo sa pool din ako. Hindi pala medyo, sa pool pala. Kasi kasi nasa under pa ako ng church yun. Pero yun nga, na-realize ko na nagkaroon ako ng desire na to quit or iwan yung isang bagay na hindi ko naman sinasabing siya, yung parang hindi worth it. Pero yun nga, parang siguro ang nagsikin lang sa lesson is yung parang hindi lang tayo naka-focus sa isang lugar or yung parang nakasanayan natin. Kasi Yes. under nga ng church, parang ito na yung serve ko, nandito na ako, nag-serve naman ako, naghugas ng plato, nag-ano, ganyan. Yung pala is hindi lang pala doon. Tapos yun, kailangan ko lumabas sa comfort zone. At kailangan ko na alam mo yun, yung gano'n, yun. Laging ganun-ganun. Sabi ko nga, no? Kasi nasanay na kasi ako sa isang lugar eh. How many years din kasi ako doon. Yun. So, malaking impact sa akin kahapon yung unang lesson talaga na, bakit nga ba ako nag-stay? Yung mga ganong thinking na, bakit nga ba ako nag-stay? Pero syempre, tinitignan ko yung purpose nila or yung reason or bakit na natili pa ako doon. Ayun, pero di naman po ako agad-agad aalis. Siguro may plan pa rin si Lord. Yun, pero yun nga, nagkaroon lang ako ng desire na to, umalis sa comfort zone. Yun, kasi nakita ko yung self ko na para bang nasanay lang ako. Nasanay ako, nakakala ko tama. Ayun. May mga bagay na, kasi focus naman ako kay Lord, pero mali lang yung, siguro yung pathway ko or yung bagay na sinuserve ko. Yun, ulang araw pa lang, impact mo siya. Expected ko na, normal day lang. Baka pupunta lang ako dito, tapos another,
meet na mga ibang brothers and sister. Yun, pero iba yung unang araw pa lang. And the rest hanggang ngayon. Excited ako sa mamaya. Kung ano pa. Wow, Excited yes. ako. Lahat tayo excited. No? Thank you so much, Nico. Bildong. Okay lang. Ano question? Gusto niyo ako magtatanong? Ano yung tanong mo rin? So, Testimony. ano pong masasabi mo sa nangyari kahapon? Is there revelation galing kay Lord or may mga natutunan ka? Ayan. So, before ako pumunta dito, sobrang daming attacks. So, yun nga yung nagkaroon ako ng stomach pain for 2 days before this event. And then, but the Lord is so amazing. Even though a lot of attacks, but He helped me to make it here. And wow, hallelujah. Kahapon, nung nagsispeak si Brother Yon, ang daming realization. So, ang daming learnings talaga, lalo na yung pagdating sa pag-share ng gospel, as in, gusto talaga ni God to mangyari kasi the Lord wants all of us to be equipped and to be edified and be encouraged to continue the Great Commission and to serve Him, lead more souls for Him, for His glory. Hallelujah. And grabe yung sa character, grabe yung impact sa akin nung sa character kasi dami pang inaayos ni Lord sa akin. Hindi pa ako talaga maayos, hindi ko masasabi. Pero kahapon, nung nag-teach si brother yun, na isa-isa yung ano yung dapat gawin, yung paglilay ng foundation, siya building, yun yung kahapon. Building up the foundation. So, yun. And yung about character na hindi mas na dapat yung character muna natin ang mauna bago tayo hahayo sa labas dahil kahit na magaling tayo o marami tayong ma-lead na souls kay Lord, kung wala tayong maayos na character, dun pwede din tayong mag-fall so pwede tayong malos pa din. And very important yung character. Amen. Hallelujah, hallelujah. And I'm so excited pa kung ano mangyayari. And ang daming na-deliver, ang daming na-heal. Yesterday, grabe experience yung makikita ninyo sa videos kapag later yun. Yeah, we're so excited. Thank you, Lord. Very amazing. Thank you, Lord. Mamimit ko si Brother Mario, Sister Yuri, kasi ang dami ko pang hindi nami-meet in person. So sabi ko, excited ako kasi padami ng padami yung mga hindi ko pa nami-meet. So gusto ko silang ma-meet talaga. Gusto ko maki si Joy, gusto ko mahag si Brother Mario. Tapos yung iba pa. Tapos sa akin, ang nag-sink in talaga sa akin, yung kingdom para ni Lord is patuloy pa rin tayong wina-work out yung salvation. So kala ko kasi kapag nagkakamali ako, naku baka yung Holy Spirit nag-grieve na, baka pag nag-worry ako, aalis yung Holy Spirit, parang ganun. Tapos sabi ko, baka nagkakasala ako, yung palagi kong inaano na pag nag-worry ako, nagkakasala ako. So, repent lang. Kami ni Kay, lagi kami nagpapaalalahanan talaga. Kapag may minsan hindi maiwasan na na yung self-control nga, yun ganun. Pero dahil sa natutunan ko ngayon, still nag-workout pa rin tayo ng salvation, no? Tapos gusto ko yung dun sa kingdom ni Lord. Gusto ko talaga yung makita ko talaga yung sarili ko na nag-work ako sa kingdom ni Lord na nagpapatuloy hanggang sa huli. Yes. Yung bangdatnan tayo ng matuwid hanggang huli. Yung ganyan. Tapos, ano pa ba yung mga nagsikin sa akin na yung repentance ulit, para akong nabaptize ulit. Parang alam niyo yun, yung excited, na gustong mag-share agad ng gospel. Tapos naiisip ko na agad yung masasharean ko, bakit ko ba parang bisan hindi natin nagagawa. Yung parang ganon. Pero ngayon, parang nabaptize ka ba ulit? Lumubog ka ba ulit? Parang na-excite ako ganyan. Tapos yung character nga, hindi porket marami tayo nasasharean, nasasabihan, napapayuhan, napapray. Ano na pala,
ah, parang may nagagawa na ako. Pero sa sarili ko, yung root nga, na dapat yung pinakamatibay, yung ating sarili. Amen. Yung sarili natin. Hindi padamihan pala talaga ng nasyaran. Dapat yung root, yung pinakaugat, tayo pala yun, character pala yun. Yun, gustong gusto ko yun. Talagang binibuild dito yung character natin. Hindi lang naman tatanungin ni Lord kung ilan yung nasyaran, ilan yung ano, kundi yung ikaw mismo. Yun lang. Basta excited ako sa mga gagawin pa ni Lord sa amin, sa pamilya ko. So yun ang talagang pinagpipray ko, yung buong family ko, madala ko nga. Sa totoong gospel, sa totoong kingdom ni Lord na ginagawa. Hindi lang yung basta nakaupo, hindi lang yung basta nakikinig ka ng teaching, na a-apply mo pa rin pala. Ayun. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Ate Tess. Hello, DJ. DJ, kumusta ka? How's your experience yesterday when Brother Yon is teaching us about the church, about character, and everything your experience? Yung mas mga natatak sa akin talaga kahapon. Unang-una, I'm grateful na nagtipon-tipon lahat ng brethren, na nagpalakasan sa isa't isa, na nakikita natin yung sarili natin sa Bible. And at the same time, may magandang weather, may um, magandang relationships sa bawat isa. Yun nga lang, yeah, maganda yung weather pero at the same time hindi rin maganda. May mga attacks din sa atin pero by the help of our Lord Jesus Christ, nagiging maganda pa rin sa atin bilang isang disciple. Tapos yung mga teachings ni Kuya Yon, kahit na yung iilan doon ay alam ko na pero mas na-elaborate pa ni Kuya Yon, mas nabigyan ng point, nagkaroon pa ako ng notes, and talagang um, may benefits siya sa bawat isa. And kapon din, experience ko yung mga um, praying for each of one another. Pinag-pray ako una, and then nung pinag-pray ako, hindi ko na-expect na matatouch ako. And hindi ko expect na maiiyak ako. Alam ko, kapon kasi medyo may negative mindset ako na ba't naman ako iiyak? Ganun. So, napaiyak ako kasi tinatch ako ni Lord na how merciful He was, how glorious He was, magnificent He was. And I really thank Him, Jesus Christ, and for one of us as a church here in Tagaytay. So, um, tuloy-tuloy lang na to grow up one another, and yun lang in Jesus name. Thank you, Lord. Yes, praise God. Exciting, exciting. Dami pa later, no? Sobra. Marami pang pagkakataon magkita-kita muli. Marami pang Yes. pagkakataon na um, magkaroon ng magandang relationship din sa bawat isa. Amen. Thank you so much for your time, DJ. Hello, Junann. Ayan, grabe. First day kahapon. So, gusto ko lang i-ask sa'yo kung ah, kumusta yung experience mo sa nangyari kahapon? Opo. Actually, talagang first time kong makasama sa um, overnight stay, and yung ganitong ka intimate na fellowship. So kahit sa dating church namin, never pa akong sumama sa ganitong ano. Kaya lahat ng nangyayari ngayon, as in parang naa-amaze ako, and parang minsan nagugulat ako na grabe no, kahit first time ko ganito agad yung na-witness ko. So, napaka-amazing ni Lord sa atin, sa buhay natin, kasi with the brothers and sisters na kasama natin dito, and also the Holy Spirit, yung presence niya, di ba? Still, kahit wala siya physically, no, pero spiritually, filled tayo. So, thank you, Lord. Salamat sa mga nakasama po namin dito. Um,
napaka-blessed, napaka-saya po ng puso kahit medyo may konting kaba. Kasi yun nga, first time ko, hindi ko alam, wala ko idea kung ano yung mangyayari. Pero yun, natutuwa ako kasi sa dami ng teachings na natutunan ko at very parang refreshing siya sa akin kasi now I know na dun sa mga teaching ni Brother John, Brother yun, marami akong na-realize, no. Also, ang dami kong natutunan na hindi ko pa siya natututunan before sa dating mga preaching, sa dating mga teaching. So, eye-opener siya sa akin. And yung deeper meaning talaga ng relationship kay Lord is dito ko naramdaman and dito ko natutunan talaga kung paano mag-follow. Though may mga konti tayong mga kaba kasi though nagmi-ministry na tayo before, pero yung pag-share ng gospel, yun yung isa sa mga eye-opener sa akin din na parang lumakas yung loob ko to share kasi naiintindihan ko na siya. And kaya ko na rin siyang i-share sa iba, no? Kasi yun yung kagandahan ng pati kasi sila, syempre, kung ano yung alam mo sa'yo na nakapag-grow sa'yo spiritually, matutulungan ko rin sila. Amen. Praise God. Praise God. Wow. It's truly very memorable. Yes po, yung first time ko memorable agad and tatak talaga siya. So, ayun, marami pa akong kailangan i-work out sa sarili ko, especially marami pang matututunan, and I will pray na habang nag-walk tayo dito sa nilalakaran nating direction, kasama natin si Lord. And talagang yung deeper meaning, deeper relationship, yung totoo talaga na talagang you carry the cross talaga kahit sobrang bigat, kakayanin mo with the help of God. Yes, kayang-kaya basta nandyan si Lord, Yes, no? yes. Thank Walang you, Lord. imposible. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amazing, Lord. Thank you so Praise much for God. your time. Thank you. God bless, sis. God bless po. Hello, si Salia and Brother Jeffrey naman ang tatanungin ko. How's your experience yesterday sa gathering natin? Masaya. Wait, anak, wait. Masaya kasi once in a lifetime lang natin yung Hi, si Salia and Brother Jeffrey. Kayo naman ang aking tatanungin about your experience yesterday. Kumusta ang nangyari kahapon? masaya. Kasi, alam mo yung mga napakinggan natin, although napapakinggan na natin siya in every brethren, pero yung knowledge kasi ng isang mas matibay yung faith, talagang malaki yung impact pagdating sa atin. Lalo na nung tinapik ni brother yun yung about sa laying the foundation and building the foundation. So, totoo siya na hindi porket tapos na tayo dun sa foundation is hindi tayo mag-move. Kailangan natin mag-move. And also about dun sa character, talagang sa full. Kasi, as a mother, araw-araw may struggles. So, yung patience natin, akala natin okay na, pero hindi pa pala. So, nai-stretch siya, yung self-control, alam mo yung minumove ni Lord, yung move ni Lord para sa bawat isa. May kanya-kanya tayong struggles, pero ang bottom line nun is para mag-grow pa tayo sa faith natin kay Jesus. So, masaya kami na na-experience namin to kahit galing pa kami sa Quezon. So, praise God, provide niya lahat ng pangangailangan namin, financially man yan, physically. Kaya, maraming salamat sa fellowship na to. It's so amazing, beautiful. Okay. Yung sa akin naman, kasi bago pa ako pumunta talaga dito, nag-aano na ako, nag-aalala na, baka wala akong maintindihan kasi si Kuya yun, si Brother yun yung magta-topic sa amin, so baka hindi ako maka-relate masyado. So, pero no si Brother yun na yung nagsasalita, alam mo yung kahit English yung malinaw na malinaw,
intinding-intindi ko yung kanyang mga tinuturo. So, iniisip ko, ba't nga ako mag-aalala, Holy Spirit yung nag-guide sa kanya. So, Amen. lahat ng sinasabi niya, para sa amin yun. So, yung mga teachings niya about sa character, ano din ako doon sa character kasi self-control bilang isang lalaki na napakahirap. Pero sabi nga niya, unti-unti naman mag-grow yun eh. May progress. Kaya thanks kay brother yun na nag-experience, nag-ano siya rito ng time para sa atin. Kaya we are blessed na pumunta siya rito para sa atin. Kaya I'm so happy na tinuruan niya tayo ng ganung mga teachings. Hallelujah. Amen. Sobra, grabe yung experience ko. Yes. Kasi ano siya alam mo yun, para siyang may doubt pagdating sa mga teacher na English. Although ganun din naman ako, pinapractice naman namin to read the Bible in English, pero alam mo yun, parang paano pag slang, paano natin maiintindihan, Yeah. diba? So, worry siya doon, may worry siya. Ganun din naman ako, pero mas mano yung kanya kasi parang hindi siya masyado sa English. Not into English siya. Oh. Yun lang. Yung parang maiilang ako Halubilo. makahalubilo sa kanila kasi baka hindi ako makarelate sa mga kanilang mga topic. Pero the way naman doon sa teachings, napakalinaw para sa akin. Malinaw. Kaya, Hallelujah. Amen. Praise God. Thanks God na nakasali kami sa fellowship na ito. Yes, we're so blessed talaga na nandito tayong Thank lahat. you. Thank you so Thank much you for so your much. time. God bless you. Thank you po. Oh, thank you, Ate Angel. Thank Oh, you eto po. na. Ayan, magandang hapon po sa inyo, Ate Babes and Ate Amor. Yeah, today is our second day, pero ang itatanong ko po sa inyo, how is your experience yesterday sa event natin with Brother Yon? Ako, yung experience na tumatak sa akin kagabi, yung kahapon, I mean, yung tungkol sa character. Kasi character and anointing yung pinaka-topic. Pero yun nga, natutunan ko na mas kailangan natin na yung character talaga ma-develop. I mean, yung talagang makikita sa atin na may nabago. Kasi parang doon ako nag-struggle di ba sabi nga niyon na siya din yung character niya rin talagang ikat mo muna, be. Ay, sige po. Hello po sa inyo. Magandang hapon po, Ate Babes and Ate Amor. Napakasaya po. Today is our second day ng event with Brother Yon. And I just want to know right now, how is your experience yesterday? Sa akin po, bago ang connection talaga excited na mangyari to. And talagang marami akong inaasahan na mangyayari na gagawin ng Lord. So kahapon sa mga teaching, ang dami pong natutunan na talagang bago. Lalo na yung dapat unfold ba yun? Unfold? No, unload. Unload na mga bagay na galing sa Kaaway. traditional church na kailangan talaga pala makalaya sa ganun. So ang daming teaching na lalo na yung fellowship na napaka-importante po talaga ang fellowship na nakita ko na ang laki pala ng family ko. Ang saya na sa bawat kapatid nandun talaga yung pure love na galing sa Lord, galing sa Holy Spirit. And hindi pwedeng walang fellowship na napakasarap na katulad nito, Connection Day, nagkita-kita ang mga brethren, parang kahit na ang iba, ngayon mo lang nakita, pero nandun yung love, nandun yung, ito pala talagang family ko. Napakasarap sa pakiramdam, even si Yon na naikot na niya yung buong mundo, pero nakikita ko sa kanya yung pagiging humble, na talagang kahit nagsasalita siya, nakaka-amaze siya kasi naka-t-shirt lang siya, naka-short. 'Di ba nandun yung hindi ka mahihiya, hindi mo ibababa yung sarili mo na ganito lang pala ako. Nakikita ko unang-una yung pagiging fair ng Lord sa buhay ng bawat isa, and lalo pang na-equip yung gusto ko pang maraming matutunan.
'di ba, as disciple ni Jesus, gusto ko pa na mas talagang, although pa gusto kong mag-follow kay Jesus, pero mas maganda na gawing halimbawa yung life niyon. Paano yung karakter niya binago ng Lord, paano yung pagiging humble niya sa atin na nakikita na witness natin. And thank you dahil sa about naman sa character, talagang importante talaga ang character, kasi pag dumating yung judgment, ang Yes. character pala yung i-judge ni God as Amen. a bride. So, ang daming natutunan at ngayong araw na to sa day 2 ng Connection Day, marami pa ako inaasahan. And kagabi po talaga is amazing na nandun yung freedom, healing, Yes. na ang dami ko po talagang naramdaman sa katawan, and lahat yon through prayer sa mga brethren and kayun as an elder like Paul, na talagang nandun naramdaman ko talaga yung kapahingahan, yung kalayaan sa sakit at karamdaman, and talagang ang gaan-gaan sa katawan ngayong umaga, kahit na kunti lang yung tulog mo pero hindi mo maramdaman na pagod. Kaya salamat sa Lord, lahat yon works ni Lord and the Holy Spirit talaga sa buhay natin na kailangan natin ingatan. Kaya Yes, thank you sa Lord right. Thank you. na sa pagpapagaling niya sa amin kagabi, sa lahat ng brethren na talagang nakaranas ng healing, ng kalayaan totally sa galit, 'di ba? Yes. Sa anxiety, sa ano pa ba 'yun? Lahat. Kaya salamat sa Lord, sa kanya po ang papuri talaga. Amen. Thank you so much, Ate Amor. Next naman. Ayan. How about you po? Praise the Lord. Ganon din yung experience pala na looking forward na magkita-kita yung mga brethren dito sa Luzon. Hindi pa man dun sa Visayas, pero ngayon makita mo talaga as family. Dati kasi dun sa traditional church nga, tawag nito, kumbaga pagka ganito na Connection Day or anumang event na pwedeng mangyari, daming programa, ganon. So, dito parang ano lang talaga, as it goes, na talagang nagpo-flow lang talaga ang Holy Spirit na kung ano yung pwedeng gawin. Pero yung sa kabuuhan, nagpapasalamat ako na na-meet ko kagaya ni Angel, yung mga hindi ko pa kilala like Joy at saka si Rose. Most especially si Yon na ating speaker. And ah, nagrema sa akin yung kanyang teaching kahapon is about character. Sa doon talaga binibuild kasi yung laying the foundation, building the foundation. At nagpapasalamat po ako kasi yun sa edad ko, yung bang nakita ko yung sarili ko na kinokorek talaga ako yung character ko. As a whole, blessed ako na makasama sa disciples, sa group na to, na sa karamihan ng mga sinasabing Christian. At ito, tinawag ako ng Lord as disciple. And I want to follow Him, to serve Him, and He is equipping me. Glory to God. Yun lang po. Hallelujah. Praise God. That's beautiful, Ate Bays. Thank you Hallelujah. for your time po. Ayan. Ayan. Amazing. Balikan natin si Brother DJ and Brother Jom, si Sis Kay. Because yesterday we experienced, grabe yung ulan, biglang bumuhos. Sobrang daming pagsubok. Pero, anong masasabi nyo doon? Anong masasabi nyo sa nangyari kahapon na lakas ng ulan, yung mga tent, nabasa? Challenging siya kasi yung tipong ganda-ganda na ng ayos namin sa tent, tapos biglang yung ulan habang nakikinig ng teaching, bigla na lang na balitaan mo na wala na kayong tent. Tapos yun,
pinagtulungan-tulungan pa i-build. Tapos, tulungan-tulungan din naman na naglipat-lipat ng mga gamit. So, bilang isang anak ni Lord, so parang pinapakita ni Lord na kailangan natin maging flexible, ano man yung pangyayari, maging positive, at natitrain yung character natin na maging patient, tapos alalanin din natin yung iba nating mga kapatid, ano yung kailangan nila ng tulong. So, medyo nakakalungkot syempre yung mga notebook ko, nabasa siya. Pero sabi ko, sige, okay lang. Kasi hindi naman yung mga notes naman is, wala naman yan kung hindi mo naman yan iisipin ulit, aaralin ulit, aalalahanin ulit. So, ang mahalaga dito is yung character talaga na kailangan maging mapagtiis at magpatuloy lang at avoid complaints. Be grateful. Ayan. How about you, Brother Joms? Yung ganun nangyari, anong feeling, anong na-encourage ka ba instead na Sa akin siguro sa umpisa parang yun nga, isang na-disappoint ako dahil sa panahon medyo hindi maganda. Pero after ng mga teachings natin, ng mga fellowships natin, doon ko na appreciate yung meron ako na nakahiga kami sa sahig, ang lamig ng sahig. Instead na mag-pray ako, Lord, sana ayusin mo yung panahon na makatulog kami ng maayos. Instead, I was thanking the Lord, na Lord, thank you Lord sa mga kapatid ko, nakasama ko sila, katabi ko sila, nakaka-banding ko sila, na nawala lahat yung nawala sa akin yung maging komportable. Parang sa akin, Lord, na-humble din ako, dinatest din yung ano ko nga, na dadalhin tayo ni Lord sa mga situation na hindi tayo komportable. Pero kapag kasama mo yung brethren mo, kasama mo yung mga kapatid mo sa Panginoon, wala lahat yung mga challenges na yun, yung mga situations na yun. Masaya, sobrang joyful ako kagabi. Kasi kahit nga yun, siksikan kami sa kama, dun sa banig, kahit na sobrang lamig ng likod namin. Still, nakapagpahinga kami with grateful heart, with joyful heart. So, yun lang. grabe, ang experience kahapon? Parang soldier na tinitraining ni Lord, no? Ayan. How about you, DJ? Kahapon, Kumusta yung training ni Lord kahapon? training ni Lord. Ang daming challenges, ang daming struggles. Pero Anong na-learn mo kahapon? Actually, yung feeling ko, napaka-joyful bawat isa. Kahit na umulan, nagkaroon ng problema, parang ang saya pa rin na magkasama-sama tayo. Kasi one-time experience lang naman itong connection day na to with Dion. And talagang magandang experience. And yun nga, yung problema naging masaya pa rin. Tapos dito sa teachings na to, nagkaroon ng relationship sa isa't isa. And actually, ako din personally nagkaroon ako ng sakit. Struggle kanina, pag-isip ko, parang may hika ako dahil nga sa ulan. Nagkaroon ako ng hika. Pero nung kinausap ko yung isang brethren na pag-pray mo ako, or siya, na-convict siyang i-pray niya ako. And pinag-pray niya ako, nawala yung hika ko. Kaya may healing din and power ni Lord dito na nangyayari. Amazing. Kahit na may iniisip ng bawat isa na magkakasakit ako dahil sa ulan, pero nandito pa rin yung power ni Lord. And yung experience ko rin pala kahapon dito sa habang nagtiteaching sa'yo. And then yung nagpe-pray tayo sa bawat isa. Ayun, habang nagpe-pray sa bawat isa, na-touch din ako. Mararamdaman talaga yung love ng bawat isa. Yung love ng nakikita natin sa Bible. So, nung na-touch ako, kalimutan ko yung sasabihin ko, pero may talagang, ang ganda kasi na nangyari talaga kahapon sa connection. Amen. Especially kahapon yung topic natin regarding the character, no?
Parang kahapon yung nangyari, hindi lang tayo, hindi tayo kinomfort ni God. Tinesting niya yung character natin kahapon. No? But still, yung focus natin na ilagay sa teaching, gusto ni God na mag-focus tayo instead sa na maging comfortable tayo, mag-enjoy lang. It's very beautiful what happened and what God was doing yesterday. No? And Yan eh, ate. yes. Parang nakita ko rin dito yung family talaga. Parang yung dahil nga sa mga ulan, 'di ba nagsama-sama tayo dito sa isang place, imbes na magkanya-kanya tayo ng camp. Parang ang saya lang ng experience na family talaga na nagsasama-sama. Nagkakaisa, yung tabi-tabi sila Kuya Mar, sila Kuya. Si Kuya Jones, nakatagilid sila. So, parang di ko man na-experience yung talagang nawalan ka ng bahay ba. Katulad nung iba, diba, na-experience, kaya sila nasa isang roof. Tayo, hindi natin yun na-experience, pero pinaranas ni Lord yung pagiging maka-Diyos, makatao. And, ang saya kasi tabi-tabi. Yung pangyayari, nagbibuild siya ng relationship. Ano mang circumstance. Yeah, despite na sa nangyari, no? Na-encourage pa tayo. We are praising God. It's really wonderful. Yung ano rin po, yung pagkakaisa ng isang brethren, yung pinagtutulungan ng righteousness ang evilness. So, natatalo ang evilness dito. At sa bawat isa, nailalabas natin yung mga spirits na kailangan na ilabas, mga unclean spirits. Yun, malaking tulong mo, encouragement na yun. You'll feel tayo ni Holy Spirit from God. Nakakatuwa lang kasi, no, na parang tinesting tayo ni God yung character natin kahapon. Nung nangyari yon, sobrang basa, wala na tayong matulugan, yung sa tent. What will be our reaction if ever itest ko tong mga anak ko? But we realized yesterday, all of us, na we still should be grateful because it's really a blessing. Ang importante dito yung learnings na gustong i-teach ni God, no? Amazing. And anything you want to add, Brother John? Hallelujah. Thank you, Lord! Thank you, Lord!